أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag na aklat na Usul at Talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tayo na ay nasa pang 5 halqa inshallah, na natapos natin nung nakaraan ang masala o isa at dalawang masala na binigay sa atin ng imam tungkol sa pagsubok sa atin at pagpapadala sa atin ng sugo. At panghuling diniscuss natin ay yung pag-iingat sa shirk at paglayo sa shirk na hindi kinalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbibigay sa kanya ng katambal, kahit na ito ay anghel na pinakmalapit sa kanya o ang propeta na isinugo o sino mang banal na tao. Pagpapatuloy ng imam rahimahullah, sabi niya rito, at-talitatu an naman ata ar-rasul wa wahadallaha, kung sino man ang sumunod sa rasul at tiyakin niya na ang kanyang sinasamba isa lamang, wa wahadallaha, la yajusu lahu muwalatu man hadallaha wa rasuluh, hindi pinapahintulutan sa kanya, hindi siya pinapahintulutan na kunin ang mga kapirin na muwala, ibig sabihin suportahan o mahalin o tulungan ang mga hindi mga Muslim, ang mga kafir. Mahalin o tulungan o suportahan yung mga tao na sumasalungat, kumakalaban at hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang rasul. Walau kana aqraba qarib, maging ang mga tao na yan ang pinakamalapit na tao sa atin. Ito man ay ating magulang, ating mga anak, ating mga kapatid, o sino man sa ating mga mahal sa buhay. So ito ang pangatlong mas'ala na nabanggit sa atin ng Imam rahimahullah, na hindi maaring maging matatag o naka-establish o talagang ganap ang ating iman o Islam kapag hindi natin idinugtong o hindi natin pinagsama-sama ang tatlong bagay na nabanggit sa atin. Una, na talagang ang isang Muslim dapat siya talaga ay follower o sumusunod sa propeta para makapasok sa Jannah. Pangalawa, talagang tiyakin niya na ang kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis at walang anumang uri ng shirk na hindi kinalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, na ibig sabihin kamuhian natin, layuan natin, wag nating suportahan ang hindi mga Muslim. Ito ay kaganapan ng ating pananampalataya na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba ridwanullah alaihim, talagang napilitan pa silang maghijrah sa Madina upang maisabuhay talaga nila ang Islam at magampanan nila ito ng ganap. At kahit iwanan nila ang kanilang pinakamamahal na lugar at ang kanilang mga mahal sa buhay, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinilang sa pinakabanal na lugar sa Makkah, pinakabanal na lugar. At hindi lang yun, nandun ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya lang ipinagpalit niya ang din ng Islam, ipinakita niya talaga sa atin na ang paglayo sa kupor at pagtanggap talaga ng Islam, na mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang naging halimbawa natin. Kaya ang pangatlong masala na ito, na nakabase sa dalawang naunang mahalagang bagay, ang pagsunod sa Rasul at ang paglilinis ng tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kailangan binubuo talaga siya ng ang dalawang mas'ala na pagsunod sa Rasul at paglilinis ng tauhid. Ito ay nakadugtong sa tinatawag nating wala wal bara, na kailangan kamuhian talaga natin na hindi mga Muslim. Huwag natin silang mamahalin, huwag natin ang susuportahan, huwag natin sila tutulungan, lalong laban sa ating mga kapatid ng mga Muslim, lalong sa kapatid nating mga Muslim. Ang pagkamuhi
sa kapirin at pagbabawal ng pagtulong at pagsuporta sa kanila laban sa mga Muslim at pagmamahal sa mga kafir, bagay na obligado sa ating mga Muslim. Ay nabanggit nga rito ng imam sa kanyang ito ay isang obligadong bagay na dapat na magiging matatag ang ating iman kung hindi magiging matatag ang ating iman kung hindi tayo lalayo sa kupar. Hindi tayo dahil sa pagkamuhi sa kanilang din o pagkamuhi sa kanilang kupar at sa kanilang paniniwala o shirk. Kaya kung sino man ang sumunod sa Rasul ng buong katotohanan o buong katapatan at pangalagaan niyang mabuti ang kanyang tawhid o relasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng buong katapatan, wajib sa kanya ang lumayo sa mga kaaway, so sa enemy, sa adu ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kaaway ng Allah at kaaway ng din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang iman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagsunod sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi talaga ito magiging established o matatag kapag hindi natin kamuhian ang hindi mga Muslim o mga kupar. Hindi maaari ang follower ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos hindi maaaring pagsamahin sa puso ng isang Muslim na sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na may kahalong pagmamahal sa puso niya sa hindi mga Muslim o sa mga kafirin. Kailangan nandiyan ang pagkamuhi. Kaya lang, siyempre, hindi katulad ng mga ibang nangyayari sa mga kapatid natin, mga Muslim, na talagang nandiyan ang pagkamuhi. Hindi naman tayo extreme. Ang Islam, ang akida natin ay wasatiya. Pwede tayo makipag-deal sa kanila sa tinatawag nating panglabas na mga, halimbawa sa pakikitungo, sa negosyo, hindi na sa umur ng ating dunya na hindi na apektuhan ng ating din, walang problema na makipag-deal sa kanila. Katulad ng nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, sila ay nakikipagpalitan ng kanilang kabuhayan sa hindi mga Muslim. Kaya, andaan natin, ang mga kafir o ang hindi mga Muslim, sila ay kaaway o enemy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng Rabbul Alamin. Sila ay enemy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung enemy sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung tayo ay naniniwala at follower o worshipper ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at follower ng propeta, dapat enemy din natin sila. Sabi nga, at sila ay kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ang mga kupar, ang mga hindi mga Muslim ay namumuhi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga Muslim, dapat ganun din tayo sa kanila. Kasi sila, ang kanilang pagpapakita sa atin ng kabutihan o pagpapakita ng ay panglabas lamang. Yan ay walang katotohanan. Hindi tayo makakatagpo ng isang kafir o disbeliever o musyrikin na magmamahal sa Muslim. Maliban lamang ko sa ibang Muslim. So kaya binanggit sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga kafir, lahat ng kafir, kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran sa Surah Al-Imran, "Fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katotohanan, hindi minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi minamahal. Dahil bakit ang mga Muslim, sila ay lapastangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinupuntahan nila yung mga huwad na Diyos, yun pa kailang minamahal. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay namumuhi sa kanila. Hindi sila, la yuhibbul kafirin, Allah ay namumuhi sa kanila. Pangalawang bagay, ang kafir, ang disbeliever, sila ang mga pinaka-worst na tao sa kanilang pinaka-worst na gumagawa ng dulm o kasamaan o kamalian. Dahil ang ginagawa ng kasamaan, ano ba, sa daigdig, ang relasyon ng bawat tao, yung pakitungo sa ating kapwa, ng kabutihan o anuman. May mga taong hindi marunong makitungo, masama ang kanilang pakitungo, masama ang kanilang ugali, masama ang kanilang pakitungo sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, sa kanilang kasama sa trabaho, sa kanilang kaibigan, o sino man. May taong ganyan. So alam natin, ang taong ganyan, masama, hindi mabuting makitungo sa kanyang kapwa, yan ay masamang uri ng tao. Kaya lang, ang mga kafir at mga musyrikin, sila ang pinaka-worst na gumagawa ng kasamaan at kamalian dahil ang kasamaan na pinaka-worst na ginagawa nila ay ang kanilang pakikitungo sa kanilang Creator, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hindi nila pinagkakaloob ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinagkaloob ang lahat ng kanilang kailangan,
binigyan sila ng buhay, binigyan sila ng lahat ng sustento, binigyan sila ng paningin, binigyan sila ng pandinig, binigay sa kanila ang lahat. Pagkatapos, sila ay sumamba at kinamumuhian pa nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta at ang dinang Islam. So sila ang pinakabuhos sa tao. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Baqarah, wal kafiruna humud dalimun. Ang mga kafir, ang mga disbeliever, sila yung mga tao talagang mga gumagawa ng kasamaan at pinakamalaking kamalian. Ang mga disbeliever o kafir, sila ay nabanggit sa Quran, mga ayat sa Quran, na ng tatlong sunod-sunod na ginamit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Na ang tao na inadres sa atin, unang-unang kaaway o enemy ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng uri ng kafir nabanggit sa ayat. Pangalawa ay yung mga Yahudo at Nasara. Pagkatapos, yung ating mga kamag-anak na hindi mga Muslim o kafir. Kaya ang mas'ala na ito ay isang uri ng isang dakilang bab o subject na wajib sa lahat ng Muslim na alamin ang issue na ito na halimbawa, lalong-lalo na tayo kung tayo nakatira sa lugar na hindi mga Muslim. Maraming mga Muslim na nakatira, nakahalubilo ng hindi mga Muslim na sila pa ang nahawa ng mga hindi mga Muslim. Sila pa ang nahawaan. Sa halip na sila ang dawahan natin, tayo pa ang nadawahan. Kaya may mga Muslim na yung lumilipat ng o kaya naman kung hindi man sila lumali sa Islam, makikita ang kalang personalidad, ang kalang meron na silang nahaluan ng kalang paniniwala, ang kalang akida. Sila ay nag-celebrate o nagdiriwang na ng Pasko at iba bagong taon. O katulad ng mga pagdiriwang ang paniniwala ng hindi mga Muslim. Ang pagdiriwang na yan, naniniwala sila ng Diyos ay pinanganak. Samantalang sa atin, ito ay naniniwala ang Diyos ay pinanganak. Lam yalid, walam yulad. So, apektado ang mga Muslim kung hindi natin ang alam ang umur o subject o masala o bab ng alwala wal bara o pagkamuhi sa hindi mga Muslim. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang man ahabba billah, kung sino man ang mahalin niya, magmahal ng dahil sa Allah subhanahu wa abgada billah, at mamuhi ng dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa walla billah, at ibig sabihin suportahan niya, sumuporta sa Islam ng dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ada billah, at kunin niyang kaaway ang hindi mga Muslim ng dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakamit niya ang tunay na wilaya o suporta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang isang tunay na Muslim na nandyan yung pagmamahal at pagkamuhi, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang propeta, sa kanyang din at sa mga ahlul iman, sa mga believer. Kaya lang pagkamuhi sa mga kafir at sa mga enemy ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit sa atin Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang mga modelo ng mga propeta, lalo-lalo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero may ayat talaga na direkta nabanggit sa atin si propeta Ibrahim tungkol sa issue na ito, mas'ala ng bab ng alwala wal bara. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Mumtahina, ayat number 4, sabi na Allah tabaraka wa ta'ala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Katotohanan, merong magandang halimbawa o modelo kay Ibrahim walladina ma'ahu, at yung kanyang mga kasamahan ng kanyang panahon, yung mga sumunod sa kanya. Itkalu liqaumihim, nang sabihin niya sa kanilang mga tao, kasama doon ang kanyang ama ni Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, inna bura'un minkum o mimma ta'budun. Kami ay inosente o kami ay hindi naniniwala, kami ay hindi nyo kasama, kinamumuhian namin kayo at inyong mga sinasamba min dunillah, nang malipas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapar nabikum, hindi kami naniniwala sa inyo, hindi kami naniniwala sa inyo. Kapar nabi wabada bainana bainakum, at nilalagyan namin ng paghihiwalay sa pagitan ninyo at pagitan namin, adawa, ang pagkamuhi sa isa't isa, at kayo ay aming kaaway at kayo ay aming kinamumuhian abadan hatta tu'minu billahi wahda, hanggang sa kayo ay maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Allah lamang, sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan, si Propeta Ibrahim at ang kanyang mga kasamahan,
na sinabi nila sa mga tao sa kanilang panahon na hindi naniniwala. Pinakita nila talaga ang tinatawag nating alwala wal bara, na kami ay namumuhi sa inyo at sa inyong sinasamba, at kami ay lalayo sa inyo, meron tayong pagitan, kayo ay aming kinamumuhian at kayo ay aming kaaway hanggat kayo ay maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang inyong paniniwalaan. Ang isang Muslim, kailangan hindi talagang maaring magsama ang pagmamahal sa puso ng isang Muslim, ang iman at ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat hindi natin kinamumuhian ang kaaway ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung tatlong nabanggit na aya ko kanina, sunod-sunod. Una, nabanggit sa atin na pangkalahatan na pagkamuhi sa mga hindi mga Muslim o sa kafir. Sa Surah Mumtahina, aya number 1, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya. Ito ay general. Sabi na Allah, huwag niyong kukunin, o kayong mga ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, o kayo nagsasabi na kayo ay merong iman, kayo ay mga believer, huwag ninyong kukunin ang aking mga kaaway at ang inyong kaaway na awliya, nakatulong, kaibigan o supporter sa inyo, lalong-lalo sa umur ng inyong din. Huwag nyo silang kukunin. Hindi natin sila pwedeng pagkatiwalaan. Sisirain nila ang ating akida, sisirain nila ang ating din. At yan talaga ang yan ang nature ng mga kupar, ng mga hindi mga Muslim, na gusto lang sirain, alisin tayo sa ating din. Sumunod tayo kay Shaitan. Yan ang una, pangkalahatan general, na ang mga hindi mga Muslim, pangkalahatan, ito man ay Ahlul Kitab, ito man ay Musriki, ito man ay Majus, so ano bang uri ng religion meron sila? Hindu, Buddha, ito ay nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay ating kaaway, dahil sila ay follower ni Satan. Pangalawang aya, ito naman ay nabanggit na ang mga Yahud tsaka Nasara, na halimbawa sa ating lugar, may mga sa Pilipinas, ang nakararami na kasama natin ay hindi mga Muslim, ay mga Kristiyano, mga Nasara. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo mga nananampalataya na mayroong iman, huwag ninyong kukunin ang mga Hudyo at mga Kristiyano na katulong o kaibigan o supporter, ba'duhum awliya ba'd, sila mismo magkakasama. Kahit ang mga Kristiyano at mga Hudyo, sila ay nagsisiraan sa isa't isa, pero pagdating talaga ng tunay na digmaan, katulad na nangyari sa Propeta Muhammad, sila lahat magkakasama. Ang kalaban nila Islam lang. At yan din ang mangyayari sa huling araw, pagbalik ni Prophet Isa ibn Maryam. Lahat magsasama-sama, lahat na nag-iisa lamang isang. Kaya sila ay ba'duhum ba'da, awliya ba'd, sila ay magkakaisa. Wa man yatawallahum, kung sino ang kunin sila, nakatulong, kaibigan, o alay, o supporter, minkum pa innahu minhum, ikaw ay kabilang sa kanila. Subhanallah. Anong ibig sabihin nito? Minsan maaring, kung yan ay kabilang sa, maaring mapunta tayo sa kupor kapag yan ay ginawa natin sa. So yan ang pagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkuha sa kanilang kaibigan, supporter o advisor o matalik na kaibigan. Hindi natin, halimbawa sabihin natin matalik na kaibigan, kasama-sama, babae man o lalaki. Ang kanilang way of life totally, ang kanilang pananalita, ang kanilang kilos, ang pananamit, ang kanilang pagkain, lalong-lalo ang kanilang paniniwala. Lalong-lalo ang kanilang paniniwala, talagang enemy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong aya, sabi rito, na talagang mutaba kasabab sa ating subject, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakidu abaikum wa ikwanakum awliya inistahabbu al-kufra alal iman, wa man yatawallahum minkum fa ulaika humud dalimun. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo mga nananampalataya, puro address, puro ganito, Ya ayyuhalladhina amanu, tatlong sunod-sunod. Huwag ninyong kukunin ang inyong mga abaikum, ang inyong ama, o sabihin natin ang inyong mga magulang, wa ikwanakum, ang inyong mga kapatid, kung hindi sila Muslim, awliya, na kaibigan, supporter, alay o anuman,
kapag pinili nila ang kupor kaysa sa iman. Waman yatawallahum, at kung sino ang kunin silang kaibigan o kaawa o kaibigan o supporter o ano man, suportahan sila, lalo na kapag sinuportahan natin sila para laban sa mga Muslim, paulaika humud dalimun, sila yung mga tao na talagang wrongdoer, maaaring mapunta pa sila sa shirk kapag yan ay kalang gawain. Kaya ang mga hindi mga Muslim, lahat ng hindi mga Muslim ay kaaway ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaaway ng Islam. Anong pinakaunang-unang dahilan bakit sila ay kaaway ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sila ay sumasamba sa huwad na Diyos at nilalapastangan nila ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilalapastangan lang karapatan at puro pagsuway ang kanang pagsuway at hindi pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unang-una, ang pagsuway nila sa dahilan kung bakit sila nilikha. At pagkatapos lahat ng mga buting gawain, taliwas, puro kasama na kanilang ginagawa. Paano natin sila kukuning kaaway o advisor o kaibigan? Lalong-lalo na sa umur ng ating din. Kaya sabi dito ng Imam rahimahullah, kaya kung sino man ang waman at-talitatu anna man ata ar-rasul wa wahadallaha, kung sino man ang sumunod sa propeta at linisin niya ang kanyang tauhid sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pure ang kanyang tauhid, walang anumang uri ng shirk, la yajuzu lahu, na hindi siya pinapahintulutan na mahalin niya o kunin niyang kaibigan, sabihin natin maging tapat siya sa hindi mga Muslim dahil ang mga tao na hindi tapat sa atin. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang ayat, sabi niya, lan tarda anka al-yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum, hindi malulugod sa inyo o sa iyo ang mga Hudyo at mga Kristiyano hanggat hindi kayo susunod sa kanilang religion, sa kanilang din, sa kanilang milla. Ibig sabihin ng milla dito sa aya na yan ay din o Islam o religion. Pagkatapos sabi, man hadallaha wa rasula, kung sino man yung hindi pinapahintulutan, hindi kayo pinapahintulutan, kung kayo nag-claim na kayo believer, na maging kaibigan ninyo, kasama, kaibigan o supporter ang mga tao na sumasalungat, hindi naniniwala, kaaway ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng kanyang sugo. Walau kana aqraba qarib, kahit na ang tao na yan ang pinakamalapit sa atin, kahit ang tao na pinakamalapit sa atin. Pagkatapos sabi rito ng Imam, wa dalilu qawluhu ta'ala, nagbigay siya sa atin ng dalil. Nagbigay siya sa atin ng evidence ng proof sa Quran na ang kanyang dinidiscuss dito sa atin na payo sa atin na wajib sa atin, every Muslim, ito'y part-in sa ating Muslim na magkaroon tayo ng alwala walbara sa ating mga kaaway. Mahalin natin ang kapatid natin mga Muslim, mahalin natin ang Islam, mahalin natin Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang sugo, ang ahlul iman, pero kamuhian natin ang mga kaaway o enemy o ado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagumpisa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi dito, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sabi dito, ang isang believer, hindi niyo matatagpuan sa isang tao na siya ay believe, na la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hindi matatagpuan sa isang believer, sa isang mu'min na naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa yawmil akhir. Ito palagi ang nababanggit sa aya na laging nababanggit diyang kalimitan. Minsan kapag hindi nabanggit yung buong arka ng iman, babanggitin dito, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kasi ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan ang pinakabuod ng ating din. Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Lahat ng ginagawa natin para dyan sa bilipin Allah. Bakit tayo nagsasala? Para sa iman billah. Bakit natin kinamumuhian ang hindi mga Muslim? Bakit natin minamahal ang Islam? Dahil sa iman billah. Nang dahil sa Allah Subhanahu. Lahat ng ginagawa natin, ito man ay hajj, ito man ay siyam, ito man ay sadaqah, ito man ay saka, ito man ay sala, anumang uri ng ibadah na ginagawa natin, yan ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kasi yu'minuna billah. Pagkatapos, laging kasama sa laging nababanggit yan na pagkasama, yaumil akhir, ang huling araw, ang kabilang buhay. Kasi ang kabilang buhay, yan ang dar al-jasa. Yan ang lugar kung saan natin makakamit ang ating gantimpala o
ang ating reward o kaparusahan doon sa mga taong hindi nanampalataya o gumawa ng kasalanan. Ang Darul Akhirah, kabilang buhay, yan ang lugar ng jasa o gantimpala. Pagpapatuloy ng ayat, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nyo matatagpuan ang isang tao na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling araw, yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Yuwadduna, ibig sabihin dito na ang tao na yan, na tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawm al-Akhir, yuwadduna man haddallahu wa rasul, na mamahalin niya ang mga tao na sumasalungat, kumakalaban o adu o enemy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala talaga sa puso ng isang believer, hindi katangian ng isang believer na yung mamahalin niya o susuportahan niya, gagawin niya kaibigan, kukunin niyang advisor, ang mga tao na salungat at kaaway o enemy o adu ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang rasul. Walau kanu abaahum, kahit na sila pa ay ang ating mga ama o magulang, wa abnaahum wa ikhwanahum, kahit na yan ay ating ama na kung saan tayo nagmula. Kapag ang tao na yan ay kaper at kumakalaban sa Islam, sumasalungat sa Islam, kahit pa yan ang ating ama na ginawa sinanhi ng Allah subhanahu wa ta'ala, diyan tayo magmula. So hindi natin sila dapat mahalin. Wa abnaahum, kahit na ang ating anak na kung saan nagmula sa atin, sa ating lahi, kapag sila ay namumuhi o sumasalungat at kaaway ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat din natin sila kamuhian. Maging ating mga kapatid, wa ikhwanahum wa ashiratahum, maging ating mga kamag-anak. Halimbawa sa side ng ating ama, sa side ng ating mga tiyuhin, mga tiyahin, at tinutukoy dito lahat ng mga karib malapit sa atin, ating kamag-anak. Pagkatapos, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang katangian ng mga tao na namumuhi sa mga kapirin. Ano ang kanilang karangalan na pinagkaloob sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang gantimpala? Ano ang kanilang status? Ano ang kanilang katayuan, ang reward na makakamit nila? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Ito ang una. Yung mga tao na yan, namumuhi sa kaaway ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang rasul at ng Islam, kataba fi qulubihim al-iman. Ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang puso ang tunay matatag na iman. Ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakamit talaga nila ang tunay na halawa ng iman. Nandiyan talaga ang tunay na iman, nasa puso nila. Ilalagay ng Allah. Pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang tunay na iman. Complete na iman. Kamal na iman. Pangalawa, sabi rito, paiyadahum biruhin min. At sila, ang tao na yan, na nagmamahal sa Allah at namumuhi sa kanyang mga kaaway, sila ay tutulungan o susuportahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapagkaloob ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamalaking tulong na yan, biruhin minhu. Ang ru dito ay tinutukoy dito ang revelation ng Quran. Na ilalagay talaga sa puso niya, ipapaunawa sa kanya, bibigyan siya ng understanding ng fiqh ng din ng Islam. Bibigyan siya talaga ng pangunawa ng wahi ng revelation. Kasi ginagamit sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran na ginagamit, tinatawag niya ru, at yung tinutukoy dito ay ang revelation. Yan ay pangatlo. وَيُدْكِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, pang-apat. Na sila ay papasok sa Jannah o sa paraiso, sa plural pa ang ginamit, Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Na sa paraiso na yan, sa Jannah na yan, sa garden na yan, ang ibig sabihin ng Jannah, garden, literally, na may mga dumadaloy na ilog. Ang ilog sa paraiso, hindi katulad ng ilog dito sa dunya na meron siyang hukay, meron siyang parang riverbank na kailangan pa ng dalawang pader para yung tubig wag pumunta sa kabila. Ang ilog doon, dumadaloy ang tubig na kahit walang ganyan. Kahit saan padaluin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, ang ilog sa Jannah, ilog ng honey, ng milk, at saka ng napakalinis sa tubig. Na hindi lahat na mga yan, na continuous flowing na river o na
river na hindi sila napapanis. Hindi nagbabago ang kanilang lasa, ang kanilang itsura, ang kanilang amoy, ang kanilang kulay. Panglima, khalidina fiha, na sila ay mananatili abada. Ibig sabihin, permanenteng, hindi talaga sila ay permanente sa paraiso. Ang mga taong talagang kompleto ang kanilang iman. Panglima, radiyallahu anhum. At ito ay isa pinakadakilang biyaya na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ng mga tao na yan, sino ba ang tao na hindi maghahangad na makamit natin ang kalugudan? Kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang minimiti ng karamihan sa atin. Na makamit man lamang natin ang pagpupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, na katulad ng mga sahaba na binanggit niya na sila ay narulugod sa radiyallahu anhum wa radu'an. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga taong nasa puso talaga nila ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkamuhi sa mga kapirin. Radiyallahu anhum. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malulugod sa kanila. Makakamit nila ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waraduan, pang-anim, at ilalagay ng puso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso nila na sila ay malugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkalugod nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap. Walang anumang unang pagkukulang. Hindi katulad na minsan tayo. Dahil meron tayong minsan kunting pag-aalinlangan o tinatamad tayo sa gawain sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa Jannah, ang biyaya na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, kanyang pinalulugodan, papagkaloob din niya sa puso ng isang believer na tayo ay malugod ng ganap, ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, pang-anim, sabi rito, pang-anim, ulaika Hizbullah. So yung mga tao na yan, sila ang group ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang tunay na grupo o follower ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung mga grupo na nakiklaim na Muslim na sumisira ng Islam. Ito talaga yung grupo na tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba ridwanullah alaihim. Sila talaga ang group ng Allah subhanahu wa ta'ala na talagang totoong Islam ang kanilang sinabubuhay. Dahil ito'y tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinalulugodan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panguli sabi rito, ulaika Hizbullah, inna Hizballahi humul muflihun. Katotohanan, ang grupo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang grupo, dalawa lang talaga ang grupo, kahit maraming grupo. Ang grupo, dalawa lang, Hizbullah wa Hizbus Shaitan, dalawa lang. Wala tayo ibang pupuntahan. Kapag lumabas tayo sa group ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang gabay ay kitab at saka sunnah, ayon sa pag-intindi ng mga sahaba ridwanullah alaihim, ang pupuntahan natin ay Hizbus Shaitan, grupo ni Shaitan. Kaya ito ay napakalaking aral na obligadong pag-aralan natin ang ang bab ng al-wala wal-bara. Sabi rito ng Allah subhanahu pagtatapos ng aya, inna Hizballahi humul muflihun, na ang grupo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang kinalulugodan, na kanyang tutulugan, na kanyang susuportahan at ipapaunawa ng mabuti sa kanya ang kanyang aklat, sila ang tagumpay dito sa dunya, lalong-lalo na sa akhirah. Lalong-lalo na sa akhirah. So yan ang katayuan ng mga tao na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang nililinis ng mabuti ang kanilang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na masunurin sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi nila tinatanggap ang anumang uri ng bid'ah at kinamumuhian nila ang anumang uri ng bid'ah. At kinamumuhian nila ang mahaluan ng kanilang din o ang kanilang akida na akida ng hindi mga Muslim na mga kafirin. So ang bab na ito ay medyo mahaba at inshallah hatiin natin ito dahil ipaliliwanag ko pang mabuti, bibigyan natin ng detalyadong pagpapaliwanag kung paano ang pakikitungo ng mga Muslim sa hindi mga Muslim, lalo-lalo na ating mga kamag-anak na hindi Muslim. Kasi meron dito minsan mayroong nagiging extreme na kinamumuhian ng mga hindi mga Muslim ng ang tinutukoy natin pagkamuhi na kamuhian natin sila minsan
Pwede tayo makipag-deal sa kanila ng kabutihan, pagpakita ng kabutihan para sila ay may pakita natin ang Islam at maging makatarungan tayo sa kanila. Pero hindi yan sa puso. Ganon din, minsan pinamumuhian natin ang Muslim na kapatid natin na nagkakasala. Meron pa nga iba tinatakpir ang ating mga pinuno, ang ating mga kapatid na mga Muslim na nakakagawa ng kasalanan. Merong mga kabataan, lalong-lalo na hindi umuupo sa mga ulama na nagkakaroon ng tinatawag natin extreme na pangunawa sa alwala wal bara. Na minsan sinasabi na hindi nagpapatupad ng batas ng Islam, ang mga leader na yan ay kafir, ang mga Muslim na makasalanan na dapat. So yan ay ililawin natin sa susunod na meeting natin inshallah. Hanggang dito muna inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.